Magandang araw po sa inyong lahat. Mga kabunyog, dahil mainit ngayon yung balita na parang umaabanti na yung resolusyon ng Kamara tungkol sa ICC. Parang sunod-sunod yata ang hindi magagandang balita kay Duterte. Unang-una yung pagpayag ng korte na makapagpiyansa si Leila de Lima. Siyempre, numero uno, hindi magandang balita kay Duterte yon. Pangalawa, kinumpirma ni Congresswoman Franz Castro na sa susunod na mga linggo, tatalakayin na sa committee level yung resolution na inisponsor na ng Makabayan Black na papasukin na yung IEC, mag-cooperate na ang gobyerno ni Marcos Jr. sa ICC. At ang isa pa, mainit ngayon, na balibalita, ang isinusulong na impeachment kay Sara. May niluluto daw na impeachment sa Kamara kontra kay Sara. Itong mga pangyayaring ito, tinatanong si Digong, hiningan siya ng reaksyon si Digong Duterte. Ano bang masasabi niya? Kasi parang ang Kamara ngayon, yung House of Representatives, parang sinusuportahan yung mga bagay na kontra sa Duterte. Unang-una, yung pagpapasok sa ICC. Pangalawa, yung balibalita na magkakaroon ng impeachment kay Sara. So tinanong si Duterte, anong masasabi niya? Ang reaksyon ni Duterte, mga kabunyog, ipapanood ko sa inyo mamaya. Pinalalabas niya, sabi ni Duterte, na parang may sabwatan ang Makabayan Black at ang liderato ng Kamara. Kumbaga, ang pinapalabas ni Digong, parang yung Makabayan Black na inaakusahan yung mga komunista ay nakikipag-alliance daw itong liderato, sila Romualdez. At pinagkakaisahan nila si Sara Duterte. At kahit siya, kapag ganyan daw ang ginawa ng Kamara, magagalit ang military. Nagbabantay lang ang military kapag ginawa nila yan, sabi ni Duterte. Parang may banta na magkakaroon ng kudeta, no? Pero biglang kumambyo din si Duterte diyan sa huli, sabi ni Kibuloy. Pero hindi naman ito ibig sabihin na mayor, ang tawag niya kasi kay Duterte mayor na magkakaroon ng destabilisasyon tulad ng inaakusahan ka. Ay siyempre sasabihin niya hindi. Kaya hindi naman to destabilisasyon. Pero ang malinaw dito, ang pinapakitang senaryo ni Duterte, kapag nagtutuloy-tuloy itong mga ginagawa sa Kamara, ay una, maaaring magalit, lalo na daw ang military. Kasi kilala daw ng military si Sara, malapit si Sara sa kanila. At hindi daw gusto ng mga military at ng pulis na yung liderato ng Kamara ay nakikipagkutsabahan sa mga komunista. Ganyan mga kabunyog ngayon ang narrative na pinapanaganap nila Duterte. Pilit na kinukonek nila Duterte yung mga nangyayari sa Kamara ngayon. Yung pagtapyas ng confidential funds, yung paplano na ang ICC ay papasukin na, tapos yung umiinit na balibalita na may sinusulong na impeachment sa Kamara. Ang tingin ni Duterte dyan, sabwatan daw yan ng mga komunista at ng mga liderato ng Kamara. At yan daw ay hindi maganda. Kasi kapag nakikipagsabwatan na daw ang Kamara sa mga komunista, magagalit ang military. Yun ang sinasabi ni Digong. Okay, panoorin muna natin ang mga sinabi niya. Ano po ba ang reaction niyo po dito sa mga statement niya? Well, anyway, I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. You allowed a degree of pinasok na ng komunista kayo. And you allowed it. So yun yung sinasabi niya. Ang sinasabi niyang pinasok na ng komunista kayo yung Kamara and you allowed it. Kasi nga, ang gustong sabihin ni Duterte, yung mga ginagawa ng Kamara ngayon tulad ng pagtapyas ng confidential funds ni Sara, yung pinapayagan ang Makabayan Black na kini-question ang confidential funds ni Sara, at ito ngayon na ang ICC ay parang gusto nang papasukin ng Kongreso, magpapasa ng resolusyon, at itong impeachment ni Sara, parang kay Duterte, ito ay nagpapagamit na daw ang Kamara sa mga komunista. Ito yon. Because of power. Nainitan ninyo yung anak ko na wala namang ambisyon niya. Sabi ko, ito sabihin ko sa inyo.
Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor. Na binigyan si Inday ng Vice Presidency, ako na President, si Pulong Congressman, si Baste Mayor. Tama na yan. Para sa akin, okay na kami. Ako kay Inday, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na sa mga yung mga gustong ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Kayong mga Pilipino, Romaldez gusto tumakbo ng presidente, bumoto kayo. Bumoto kayo, mag-experiment tayo. Ako, sabihin ko sa'yo, bumoto kayo. Ikaw, Romaldez, wag ka na mo. Ako na magkampanya sa'yo ngayon na. Gusto mong presidente, mga Filipino people, subukan ninyo si Romualdez, ng pinsan ni Marcos, na anak ni Senior Marcos. Sige. Botohan na ninyo. Wag ka na magkampanya, Speaker. Ako na mismo ang nagsabi sa Pilipino, botohin ka. Ngayon, bantayan ninyo. Yan. Yan mga kabunyog ha. So ang sinasabi ni Digong, wag daw silang pag-initan. Tumigil na daw yung mga nag-iinit kay Sara at sa kanila, sa pamilya nila Duterte. Kung gusto daw nila na may ambisyon sila sa politika, bahala na kayo. Sasabihan niya daw si Sara, wag ka nang tumakbo, Sara. Kasi si Sara Duterte daw at ang kanilang pamilya, kung sila lang, wala na raw silang interes sa politika. Naging presidente na daw siya, vice president si Sara, congressman si Pulong, mayor si Baste, sila daw kumbaga wala. Kaya kung gusto daw magpresidente, nila Romualdez, bahala kayo, sabi niya, ako pang mangangampanya sa inyo. O kayo naman mga Pilipino, butuhan nyo si Romualdez. Alam nyo, pa-insulto yon. Pero naniniwala naman kayo. Mga kabunyog, sa tingin nyo, mga kababayan, yung bang sinasabi ni Digong, totoo ba yon? So, kunwari, hindi sila interesado sa politika, hindi sila gahaman sa politika, hindi sila naghahabol ng puder, kung sila lang, ayaw na nila niyan. Alam mga ganun mga kabunyog, laging ganyan eh. Kumbaga, ang sinasabi ni Digong, kung sila lang sa pamilya Duterte, yan, kumita na yan, sabi ni Fabian Santos. Kaya yung sinasabi ni Digong, oy Romualdez, kung gusto mo na ikaw magpresidente, sige, kakampanya pa kita, huwag ka nang mangampanya. Alam niyo yung mga ganyang style ni Digong. Kaya sa totoo lang, drama lang yan ni Digong. Sa ngayon na nararamdaman niya na hindi na sila ganun ka-powerful, imagine niyo, sa kalakasan dati 120 ang kongresista ng PDP laban, ngayon 10 na lang yata ang natitira daw eh. Inaanay ng estilo yan, sabi ni Alvin Daet. O ngayon, dahil nakikita ni Digong na medyo seryoso itong mga nangyayari, una mukhang pinag-uusapan na talaga sa Kamara na papasukin ang ICC, maging bukas sa investigasyon. Delikado sa kanya yon. At ito pa, si Sara Duterte may balibalita na sinusulong sa Kamara ang impeachment. Kinumpirma na ito. Ngayon, ang ginagamit na barahan ni Duterte, military. Sabi niya, kapag ginawa nyo yan, bantayan nyo ang military. Wawarningan niya na ang bantayan daw ay ang military. Parang ganito ang narrative ni Digong. Wala silang interes sa politika. Kung may ambisyon daw sila Romualdez at kung sino man dyan sa Marcos, bahala sila, sabi niya. Parang ganun ang drama ni Digong. Sila wala. Sasabihin niya daw si Sara, wag nang mag-isip kumandidato. Pero ang bantayan daw ay ang military. Wow. Parang dito, pinapatanaw ni Duterte na may control siya sa military, may hawak siya sa military, at kapag ginawa nyo yan, ito ang posibleng mangyari. Siyempre, sasabihin niya, pero hindi ko sinasabihan ng military na gawin ito. Kaya lang, bantayan nyo ang military. Ito, parang may pananakot ito. Mga kabunyog, naalala nyo, nung diniscuss ko yung issue ng sinasabing parang magkakaroon ng impeachment kay Sara sa Kamara, kung nanonood kayo sa akin lagi, ano ang sabi ko? Ang sabi ko, kung ako lang tatanungin, gusto ko rin talagang ma-impeach si Sara kasi grabe na yung ginagawa nila. Pero, anong sabi ko? Maisusulong ba ang impeachment sa Kamara? Ang sabi ko,
kung talagang may suporta ng mga kongresista dahil gusto na ng liderato na ma-impeach si Sara, halimbawa sila Martin Romualdez, Makabayan Black, hindi yan kaya. Ilan lang naman yung Makabayan Black? 3 lang yan. Kaya lang ano ang sabi ko kanina, ay nung tinalakay ko yan, mga kabunyog. Di ba ang sabi ko, ang problema sa impeachment, kapag isinulong yan, talagang konfrontasyon na yan sa Duterte. Kasi yung confidential nga funds nga lang na tinanggal mo kay Sara, galit na si Digong. Ay lalo na kung tatanggalin mo yan sa pagka-vice president. So kapag tinanggal mo yan, isinulong mo ang impeachment sa Kamara kontra kay Sara at inaprubahan yung resolution na papasukin ng ICC, yan ang magiging signal na talagang ang Duterte at Marcos maglalabanan na. Ngayon, handa ba si Marcos sa ganon? Kasi ano talaga yan, kahit si Roque, di ba nagsabi si Roque, totoo naman yung sinabi ni Roque, kapag nangyari yan, hiwalay na ang puti sa pula. At ito rin yung sinasabi ni Duterte. Kunwari hindi siya involved. Parang sinasabi niya, sa nangyayaring ito ngayon, ang pinapalabas na narrative nila Duterte, yung liderato ng Kamara, sila Romualdez, dahil sa kanilang ambisyon sa politika, nakikipagkutsabahan sa mga komunista dito sa Makabayan Black. Kaya daw ginagawa nila Romualdez ngayon ang mga sinusuportahan yung pagpapasok ng ICC, yung pagtapyas ng pag-alis ng confidential funds ni Sara na sinusulong ng Makabayan Black. Parang ginagamit ni Romualdez ang Makabayan Black kontra kay Sara at sa Duterte. So sabi ni Digong, ang ginagawang ito ng Kamara ay nakikipagsabuatan sila sa komunista at hindi raw yan magugustuhan ng military. Kapag ginawa daw yan ng Kamara, magagalit ang military, nag-aabang lang daw ang military. Sabay kambyo siya. Sabay kambyo. Ang sabi niya, hindi naman sa sila'y nagdidestabilisasyon. Kasi sabi niya, ginaid siya ni Kibuloy kanina na, pero hindi naman mayor ibig sabihin na nagpo-promote ka ng destabilisasyon. Sabay bawi si Duterte. Sabi ni Duterte, ay sino ba naman ako? Paano man ako makakapag-promote niyan? Ay bakit? Matalino naman ang mga military, gagalaw sila kung ano. Parang ganon, dumidistansya. Pero sa totoo lang mga kabunyog, seryoso yan. Lagi kong sinabi yan ang impeachment at saka yung pagpapapasok sa ICC, hindi yan palalampasin ni Digong. Yang mga ganyang style ni Digong na parang nag-aano siya na ang abangan nila, ang military, ang pulis. Ano yan yan talaga ang ano dyan. At dapat, kapag ginawa ng gobyerno yan, handa talaga si Marcos sa konfrontasyon sa Duterte. Kasi pinapalaki nila yung narrative na ang pinakaproblema ng bansa ay mga komunista. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng SMNI, nila Eric Celes, nila Loren Badoy. Paus na yan, lipas na yan. Sila na lang ang nagsasabi niyan. Sila na lang nagsasabi niyan. Gusto nilang palakihin yung threat ng communist insurgency. Hindi yan ang pangunahing problema ng bansa sa ngayon. Hindi yan. Gusto nilang i-exaggerate ang threat ng communist insurgency, yung CPP and PNDF. Gusto nilang, naggagawa sila ng kwento na may sabuatan ng komunista, saka ang Kamara, na ang liderato daw ng Kamara hawak na ng mga komunista. Bakit ganun ang gusto nilang i-create na imahen? Para magalit ang military na parang papalabasin nila na ang gobyerno ngayon ay nakikipagkutsabahan sa mga komunista. Sos, lumang tugtugin na yan, kumita na yan. Kaya yan mga kabunyog ang totoo. Kaya dapat tayo, magising na tayo. Hindi naman natin kinakampihan si Romualdez. Hindi naman natin kinukampihan ang Marcos. Tayo sa oposisyon para tayo sa bayan. Pero sa pagkakataong ito, kapag isinulong ng Kamara ang pagpapapasok ng ICC, susuportahan natin yan. Kapag isinulong ng Kamara ang impeachment kay Sara para mapanagot ito, suportahan natin yan. Kaya lang, sinasabi ko lang, medyo talaga masalimuot ito. Kasi sa parte ng Marcos, maglalaban na talaga sila ng Duterte niyan. Pero dapat hindi matakot ang gobyerno ni Marcos sa mga banta ni Duterte na bantayan ang military. Ay, hindi yon ang military. Hindi naman yan lahat. Hindi naman lahat ng military corrupt. Mas marami pa rin dyan ang matino. Kahit sa PNP, mas marami pa rin dyan ang matino. Kapag nakita nila na tama ito, susuportahan nila yan.
Di ba? Anong tingin nyo mga kabunyog, mga kababayan? Anyway, sige mga kabunyog. Okay mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,